Isa na naman pong pagpalang araw sa ating lahat. Ako pong muli si Gabriel Santiago from Batch 3 at nais ko pong ulit ibahagi sa inyo ang aking daily devotion for today na ang ating topic naman po ngayon for September 30, bakit nilikha ng Diyos ang sex? Ang ating main concept po ngayon is about sex and theology at ang ating Bible verse po is mula sa Genesis chapter 1 verse 28. So, ang verse po natin ay sinasabi po ron, and God blessed them, and God said unto them, be fruitful and multiply, and replenish the earth, and subdue it. So, madalas pag naririnig natin ang salitang sex, iba-iba agad ang pumapasok sa isip natin. Karamihan negative, dahil sa maling paggamit ng mundong ito. Pero sa totoo lang po, sex ay hindi galing sa tao. Sex ay galing sa Diyos. Siya mismo ang nagplano, nagbigay at nagdisenyo nito bilang isang biyaya, hindi bilang isang kasalanan. So ngayon po, tignan natin ang tatlong purpose kung bakit nilikha ng Diyos ang sex ayon sa kanyang salita. On to our teachings, unang-una po, the purpose of sex is pleasure. So, sabi sa Genesis chapter 2 verse 24, therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh. Ibig sabihin, ang sex ay paraan para ipakita ang intimacy at joy sa loob ng kasal. Hindi ito marumi, ito ay malinis at masaya kung nasa tamang context sa pagitan ng mag-asawa. Ang pleasure na ito ay hindi lamang physical kundi emotional at spiritual din. Kaya't kapag ito'y ginagamit sa tama, magiging mas matibay ang relasyon. And second is, the purpose of sex is procreation. So, sinabi po ng Diyos, be fruitful and multiply. Ang sex ay hindi lamang para sa enjoyment, kundi para sa pagpaparami ng tao. Pinapakita nito ang creative power ng Diyos dahil sa pamamagitan ng mag-asawa, may bagong buhay na dumarating sa mundo. And lastly, the purpose of sex is praise. Sabi sa Hebreo chapter 13 verse 4, marriage is honorable in all, and the bed undefiled, but whoremongers and adulterers God will judge. Kapag ginagamit natin ang sex sa loob ng marriage, nagiging paraan ito para mapuri ang Diyos. And bakit? Kasi sinusunod natin ang kanyang disenyo, ang pagkakaroon ng malinis, tapat at covenantal na relationship ay nagbibigay luwalhati sa kanya. Ang sex kapag nasa tama ay hindi lamang tungkol sa atin, kundi tungkol sa pagpuri at pagpapakita ng kabanalan sa Panginoon. At yun lamang po para sa aking daily devotion for today at salamat po sa inyong pakikinig.